consequences sa ginawa ninyo. Ito, yung pambabastos ninyo sa hurado ng ICC, may possibility na igigiit. Tatlo yun na. Yung isa, dihado na. Yung dalawa, ewan ko lang. Iniipit ninyo si Digong, mas lalong nilubog ninyo sa kumunoy. Tapos dito, sa Pilipinas, mag-rally kayo ng mag-rally, manggugulo kayo dyan. May possibility pa at may rason na magdeklara si BBM ng martial law sa gagawin ninyo. Consequences kasi isipin ninyo, hindi yung wala kayong utak. Mga wala kayong bobo, mga animal. Hindi, wala kayong mga bobo kayo animal. Ito, pakinggan nyo si Attorney De Leon, no, sa kanyang sinasabi, kung may pag-asa pa ba, wag nang umasang makakabalik pa ng Pilipinas si Duterte. Ito. This is the fastest may way ads to lang. fix sciatica at home. If you're struggling with lower back pain and So ngayon, ang sinasabi niya na, ito na. Dapat pa bang mapanagot yan si Vitaliano Aguirre? Ito na. Tingnan ninyo ha. Kay Christian Esguerra interview to. Si Attorney De Leon. Speaking of enablers, yung mga tumulong sa kanya, no? Siyempre, ito implementation, to systematic implementation itong drug war. Hindi naman magagawa ng isang tao yan. Okay? Yung mga other officials involved, no? Paano ba yung proseso niya sa ICC? Lilitisin na ba muna si Duterte? O pwedeng isa ba yung the likes of Bato, Albayalde and others? ako, ang understanding ko is andyan na rin eh. Kasunod na soon. Yung kay Albayalde, kay Bato de la Rosa, ang dami pang iba dapat nakasama, pero hindi ko na muna papangalanan, no? Pero definitely, si Bato de la Rosa is the chief implementer of the war on drugs. No? Hindi naman mangyayari Auckland Hang nang hindi niya in-implement. Hindi naman mangyayari lahat yung mga police operations. Diba? First time daw si Motok nag-close ng ICC page dahil sa comment. Biruin nyo ba naman mga DDS, kung hindi ba naman kayo bugok, nag-request pa kayo sa ICC page na meron sanang interpreter sa Tagalog at Bisaya. Mga putang ina kayo talaga. English hindi nyo maintindihan? Kailangan daw may translator na Tagalog at Bisaya para marinig daw habang hinihiring si Duterte. Putang ina ninyo. Kung kayo ba, taga-ICC ang nakulong sa Mindanao, magbibisaya kayo? Maiintindihan ba ng mga taga-ICC yan? Nagbibisaya kay mga animal kayo? Putang ina, kung maka-request kayo, akala nyo mga diktador kayong hayop kayo. Magpakamatay kayo mga hayop, kayo mga animal. Ang bubobo nyo, English nga, di nyo pa maintindihan. Kailangan nyo pa translate Bisaya. Huwag kayong magpahalata mga Bisaya, mga bobong DDS. Hindi ko nilalahat, kahit Bisaya din ako. Pero English, kahit hindi ako marunong masyado, nakakaintindi naman ako ng what, when, where, how. Yeah, and which. Ito, pakinggan nyo. Sasabihin ni Attorney De Leon. Na pinagpapatay na lang yung mga inosente. Katulad nilang Ian de los Santos, nilang Kulot, nilang Carl Arnaiz, at napakarami pang ibang minority-edad, mga bata, at mga taong walang kalaban-laban. So lahat yan ay nangyayari under their leadership. No? So ibig sabihin, as the chief implementers, kailangan sila rin ay, again, litisin. And ako naniniwala personally, no, na they should be held accountable. But what's the beauty here? The beauty here is they can still defend themselves in the ICC, and there will still be defense. Ako sabihin na nila akong bias. No? Meron talaga akong bias kasi nakita ko first hand yung hirap ng mga pamilya until now na wala pa rin justisya. So yes, call me bias all you want. Pero anong maganda dito, di ba? At least merong international institutions na nilitisan at bibigyan sila ng chance to defend themselves. I can be biased, but mahirap yata na sabihin ninyo yung mga taong yun, na third-party people na wala namang kinalaman kay Duterte, walang kinalaman sa Pilipinas, walang kinalaman kahit ano doon sa mga biktima. Bias. Kasi kung gano'n yung pagtingin ninyo, baka naman kayo na yung bias, di ba? So, but clearly, they will be given a chance to at least discuss Sir Jerry Nunez, hello po. How about itong si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre? Kasi isa naging problema ng mga biktima, kaanak ng mga biktima ng mga panahon na yun, hirapan sila mag-file ng cases, di ba? Ikakampi ni Digong si Aguirre nun At the level of the police, pero sa DOJ of course, diba, sa mga prosecutors. Dapat pa bang mapanagot yan si Vitaliano Aguirre? Definitely, at my humble submission is the mere fact that there was no investigations under him, di ba? Parang in-enable at maraming evidence nga na hindi lamang hindi makapag
file, but based on reports and well-documented reports, were buried deliberately and pieces of evidence were destroyed. No, yun yung number one. Number two, hindi lang naman si Vitaliano Aguirre, di ba? Even in the testimony of Garma, even sila Bongo ay kasama, di ba? Nako. So, alam naman natin na Bongo. si Bongo, as special assistant to the president, acted as if he was the president. Lahat, di ba, dumadaan sa kanya lahat ng sabi nila, di ba, at based sa reports na po natin, lahat ng mga appointments, lahat ng mga desisyon, lalong-lalo na if the president was nowhere to be found. You remember that I filed a case asking where the president is, di ba, questioning his health records, parang siya lasing, na mag-press conference sa gabi nung panahon ng COVID. And sino raw ang gumagawa ng lahat ng desisyon? Si Special Assistant to the President Bongo. No? And according to Major Garma, this is not according to me, na nanggagaling yung funding, no? To implement the violent war on drugs. So, definitely, I think, it's my humble submission that kasama rin siya. Oh. How about si Alam Peter Cayetano as Foreign Secretary? Patay, ang he had been dami palang defending madadamay the brutal dito. drug war. Ito mga kababayan, sa lahat ng binibigkas ni Attorney Dan De Leon dyan, no? Sara Duterte posibilidad na kasali sa arestuhin ng ICC next week. Di ko lang alam bago ko ipagpatuloy dito na wala ng pag-asang makalabas si Duterte, no? Ay gusto ko lang i-share. Di ko lang alam Attorney Dan De Leon dyan, no? Makakauwi pa ba si Duterte? Makakalabas pa ba? Balik natin. At para siyang mouthpiece. Pero ngayon, ang sinasabi niya na, kaisa raw siya ni Laila de Lima na against sa patayan. Pero lahat ng pronouncements niya, Ito. they will still be released in an area or possibly in a country that is still under the coercive jurisdiction of the International Criminal Court. That's first. So yung mga nag-wish pa dyan na hopefully makabalik siya sa Pilipinas, and that is very unlikely until Ito. Pakinggan ninyo Yung ha. option na interim release habang nililitis itong Pakinggan nyo case is not really a viable option for... Yun daw mga nag-a-assume, nag-wish na bring him home. Magtrabaho na lang kayo, wag na kayo mag-absent. Magtrabaho na lang kayo, bumalik kayo sa trabaho nyo, iyak nyo na lang yan. Hindi na makakauwi si Duterte sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo, kung uuwi man si Duterte, pantay ang paa. RIP advance. Ito na. Former President Duterte. Well, they will certainly file it. Pero kahit naman may interim release, hindi sila babalik sa Pilipinas. They will still be released in an area or possibly in a country that is still under the coercive jurisdiction of the International Criminal Court. That's first. So yung mga nag-wish pa dyan na hopefully makabalik siya sa Pilipinas, and that is very unlikely until the case is finished. That's first. Secondly, kahit ay tatry nila yan, babalansehin kasi yan ng International Criminal Court based on the following, yung gravity of the offense at ang pinakamalalang... May nag-comment nakakatawa yung mga tao, nag-vigil prayer, sinong namatay? Sabi ni Francis Alas-As. Kaya nga, di ba? Nagulat nga ako Nag-rally sila, naglakad, nakaitim lahat, tapos itim yung sasakyan, tapos may eroplano na mukha ni Digong, parang pinalipad na nila sa langit Mega love shoutout po, Ma'am Marina Gutierrez. Maraming salamat sa yung 800 year super sticker. Thank you so much po. Sir Francis Alas